Guys, may papakita ako sa inyo. Okay, nakita nyo to. Daming shell, no? Oh. Siguro itong shell na to nasa akin na to o nasa amin na to mga mga 4 o 5 taon na nandarito tong shell na to. Ang kwento nito, nagbakasyon kami sa Quezon. Tapos nag-crave ako kasi kinakain ng laman nito eh. Kinakain ng laman nito. Ang tawag sa shell na to, suwi. Ewan ko anong tamang spelling, basta suwi yan, suwi. Okay. Masarap ang laman nito pagka ginataan mo siya ng lumos sa gulay o ano. Sarap yan. Ngayon nag-crave ako. Kaya lang umorder ako. Yung pinag-orderan ko, hindi kami nagkaintindihan. Ang sabi ko, aalis kami ng mga bandang 10 ng umaga doon. Kasi balak namin sumakay ng lancha mga bandang 11. So, ibig sabihin, mga bandang 10, aalis na kami doon sa baryo. Tapos pupunta kami ng bayan. Ngayon, di yata kami nagkaintindihan nung pinag-orderan ko nito. Nanguha pala siya magang-maga, mga bandang 6 ng umaga. Tapos umuwi siya mga bandang mga 9:30 na yata. Tapos dinala niya sa akin to. Saan na ba yung lagayan nito? Tingin nga. Dito siya nakalagay guys, oh. Yan. Itong parang balde na to. Dito siya nakalagay. Puno yan, actually nabawasan na itong mga shell na to eh. Kasi yung iba ginawa na naming keychain. Ayan, ginawa na namin keychain to. Yung iba. Imagine niyo punong-puno ito. So dinala niya sa akin ito. Papalis na kami, naka-ready na talaga kami. Naka-impake na. Nakabihis na kami, hinihintay na lang namin yung tricycle na maghahatid sa amin papuntang bayan. Sabi ko, paano yan? Paano ko pa maluluto ito? Anong oras na? Sabi niya, akala ko kuya, dadalahin mo sa pauwi ng Maynila. Sabi ko, ang bigat naman dalahin yan. Sabi niya, paano yan kuya? Ay ko, hindi, sige, sa'yo na lang yan. Nabayaran ko na to. Sabi sa kanya, sige, ibenta mo na lang sa iba ulit. Sa'yo na yung bayad ko. Ayaw niyang pumayag. Sabi niya, kuya, bahala ka, kung gusto mo, babanlian ko na lang, mga 30 minutes lang to, kunin mo na lang yung laman. Ay ko, naman, hindi na masarap yan pagka binanlian na, saka dinala natin sa Maynila. Yung nga daw, baka daw hindi na masarap. Sabi niya, kung maghapon lang din naman kayo babiyahe, kaya pa yan. Pwede pang makaabot na Maynila na fresh yan. So, sa mixing kwento, pumayag ako. Bit namin to. Sakay kami ng bus. Tawid kami ng isla papunta doon sa main island. Ang siste, dating doon sa main island, sa terminal ng bus, mahal na araw yun. Diyos ko po, mahabagin. Ang haba ng pila, tapos kukonti yung bus. Hindi kagad kami nakasakay. Inaabot pa kami ng 12 oras bago kami nakasakay. Bigla ko naalala to ngayon. Bit ng anak ko yan na binata. Pero hindi pa siya binata nun, teenager pa lang. Kaya napakiusapan ko pa siyang bitbitin yan. Sabi ko sa kanya, bitin mo lang yan anak, dating na Manila, lulutuin natin yan. Kasi maangot na, kasi ilang oras na kami naghihintay doon. Sabi ko, magtyaga tayo pare-pareho kasi wala ngang bus. Walang dumarating kasi siyempre mahal na araw, pagod yung mga driver kasi back and forth yung biyahe.
So after less than 20 hours nasa Maynila na kami. Naalala ko ngayon silipin to. Wow, lastik bulok na. Patay na, iba na yung amoy. So ang ginawa ko, pumili ko ng buhangin. Yung buhangin na nabibili sa hardware, yung binistay na. Yung buhangin na nabibili sa hardware. Binaon ko siya diyan, no, kasama ng nilagyan ko ng buhangin sa kanang itong shell na to. Para nga ang hinayang ako itapon yung shell. So yun, sa making salita, umabot siya ng ganun na katagal sa amin. Tingin ko mga 5 taon na. Kasi nag-aaral pa ng mga college yung anak ko, saka nag-aaral pa ng high school yung teenager ko na anak nun eh. Eh ngayon tapos na, sa college na. So yun ang siste. Kaya ganito pa siya katagal. Ito mga ganito, minsan uwi ko yan dito, nadadala ko dito. Katulad na ito maliit na shell. Namamasyal ako sa tabing dagat, namumulot-mulot ako. Kasi nakakaipon ako. Ayan. Pero ito talaga itong mga shell na to, dala-dala namin to, supposed to be kakainin to, yung laman na ito. Ginaumabot na Maynila ng buhay. Kaya ayan, hanggang ngayon nandito pa siya. Pero marami na kami nagawang na ito, keychain. Dati nung hindi pa ganito to eh, may maganda ang na ito eh, maganda ang texture niya dati. Parang ganito siya oh, may design. Ito kasi sa tagal na nakabilad sa araw, ulanan arawan to dito. Kaya yung iba namuti na, nawala na yung parang design ng banak ng shell niya. Ito tulad na ito, may design pa yung shell. Bumili yung anak ko dati, bumili nung panganay kong anak na sa college. Bumili nung parang keychain. Ayun, pinagtsatsagaan namin yung butasin to dati. Bumili ako ng grinder, ng barenang maliit. Pinagtsagaan nila itong gawing keychain. Pinangregalo nila sa mga kaibigan nila. Siguro nakagawa sila mga around 100 to 150. Tapos ako gumawa ko ng mga 50 pieces yata. Pinangregalo ko rin. Oo. Hinayang kasi ako itapon eh. Memorable na sa akin memorable na kasi sa akin itong na to. Itong mga shell na to. Tawag dito suwe. Ganyan, makinis na siya oh. Malinis na talaga siya, wala na siyang amoy. Siyempre ba naman sa tagal lang ng panahon na yun. Naabot na kasi siya ng ganun katagal sa amin. Hindi ko ma-dispose. Siyempre, memorable na sa akin to. Hiyang-hiya yung pinag-orderan ko na ito kasi hindi kami nagkaintindihan. Okay lang. Hirap din kaya sinisisid to eh. Hindi naman ganun kalalim yung pinagsisiran, siguro mga lampas tao lang. Pero syempre magang-maga siya lumusong sa dagat para lang manisid na ito. Mali lang, hindi kami nagkaintindihan. Kasi kinausap ko siya nung hapon eh. Kala ko kasi gabi kinukuha to, kaya sabi ko anuhan ako, kahit gabi dalahin sa bahay eh, kami nagkaintindihan. Kaya ayan, baka gusto nyo, mura lang. Hindi, biro lang. Pinamimigay ko talaga to kung sino lang may gusto. Walang po ano rin gagawin nyo, basta alam mo to ano man yung dekorasyon na po pwede, parang ganun lang. Ginawa ko lang yung dating basta keychain ang ginawa ko dyan.
Wala nang ibang design kasi maganda pa yung print ng ano nito sa shell niya dati. Meron pa siyang design. Eh ngayon wala na. Eh parang ganyan no. Yung print ng shell niya. Yan. Eh ngayon wala na eh. So, sobrang tagalan nabibilad sa araw saka sa ulanan. Lumipat na nga pala ulit kami guys sa second floor. Dito talaga kami nakatira dati. Pero since wala na dito yung anak kong binata dahil natuloy na siya sa Cyprus. So wala na nakatira. Wala akong choice kundi umakyat ulit. So iiwanan ko na naman ulit ngayon yung shop. Babakantehin ko yung shop. Kaya dito ulit kami titira sa second floor. Dati may halaman ako dito. Ayan. Dati itong pinya ko na to, ano lang yan eh. Yung ulo ng pinya, yung tumutubo sa may ulo. Lumaki na yan eh. Dalawa yan eh. Napakasipag kasi nung anak ko magdilig eh. Ayan, may mga aloe vera ako. Aloe vera, tapos yung parang gabi-gabi. So, lagay mga dun siya. Sa dulo. Ito yung mga halaman ni Mrs. Yung parang gabi na to. Ewan ko kung anong tawag niya dyan. Siya, nagtanim siya ng kangkong. Total, mahilig daw ako sa kangkong. Ayan. Kaya nagtanim siya ng kangkong. Dahil nasa second floor na ulit ako, maasikaso ko na ulit mag dumbbell. May dumbbell ako dito, isang set. Ayan o. Ito yung mga plates. Nandun pa yung ibang ano niya nakatabi. Ayan. Maganda rito sa second floor kung dito sa terrace. Hindi pa tapos yung misis ko mag-gupit ng mga bagay-bagay niya rito. Ito pinagawa ko talaga to para kasi nga nung pandemic walang mapaglibangan kundi halaman. Ayan, napagawa ko na ito. Hindi rin naman nagtagal namatay yung mga halaman namin. Sipag yung anak ko magdilig eh. May kamatis to. May tumubo na? Wala pa. Pupunla kami ng kamatis. Ito yung matagal ng buhay. Ito aloe vera. Ang tawag dito? Hindi ko alam. Basta parang ano yan eh, parang gabi. Ayan. Pag tumaba yan, maganda yan pag lumapad yung dahon. Payat siya kasi, diba? Kasi matagal na hindi na... Tagal na hindi naalagaan yan. Sayang, ang dami nating halaman bago tayo. Dati nga doon sa may dulo na yun doon. Meron akong malaking puno na ng mangga. Siguro mga singtaas ko na. Walang nga itong anak ko talaga. Sabi ko, alagaan na dilig-diligan. Walang nangyari. Namatay. Saka plano ko dati magpatubo ng ampalaya, patola. Basta yung mga namumunga na gumagapang. Pagagapangin ko dyan sa mga wire ng ano na yun. Diyan sa wire ng kung ano mga wire na yun, wire ng telepono, wire ng cable. Yan, diyan wala namang kuryente yan eh. Diyan ko pagagapangin para pag namunga diyan nakalawit. Bawak, patola, ampalaya, kalabasa. Diyan ko sana pagagapangin. Actually nung tumira kami dati dito, naumpisahan ko na. Kaya lang bumaba nga kami. May gumagapang na dati diyan na ano eh, ampalaya. Palastik naman talaga yung anak ko na yun kasi napakasipag talaga. Hindi niya nadiligan, namatay. Para pag dyan namunga yung ampalaya, patola, o nakalawit dyan. Kakaiba yan. Kami lang yung street na magkakaroon sana ng gano'n.
Lagay na sila ng mga Christmas ano tawag ba dyan? Lantern. Ayan. Tapat kami ng basketball court, half court lang. Tagal na kami dito nakatira. Nakakamiss ang buhay probinsya kasi tahimik, pero nakakamiss nitong buhay tundo. Pag lumaki ka sa tundo tapos umuwi ka ng probinsya, para ka na makukulture shock. Napakatahimik. Parang merong mali sa buhay mo. Maninibago ka talaga. Itong puno ng talisay na yan, high school ako, kami pa nagtanim yan. Oh. Ngayon napakalaki na. Ito puno ng baliti. Ayaw sana namin tanim yan, inutos sa amin tanim eh. Yan, laki na rin. Dati may puno ng guyabano dun, nilagyan ng cork, pinutol. Basta ito tanim namin to, ito saka ito tanim namin to magkakaibigan. Ito puno ng talisay. Ito alam ko puno ng baliti yan. Alam ko baliti yan eh. Hindi pa kasi ganyan dati yung forma ng court na yan. Dito pa yung court, dito sa may likod na to. Diyan nakalagay. Yung board na yun, dito nakalagay. Nandun yung puno ng avocado dati. May pwesto ng ano na yung pwesto ng court ng board. Nung inilipat, pinutol. Sayang. Laki na nun. Puno na talaga. Ito yung buhay tundo. Nakakamiss ang buhay tundo pagka umuwi ka ng Quezon. Napakatahimik kasi dun. Dito naman, hanggang alas 4 na madaling araw, may makikita ka pang tao. Parang hindi sila natutulog. Alright guys, message nyo lang ako pagka halimbawang may naisipan kayong gustong gawin dito. Baka gusto nyo, pwede kong pa-LBC yan. Anong gusto nyo gawin dyan, pa-LBC ko sa inyo. Right? Maraming salamat po.